Guys, my name is Bodessa. Ayan guys, gusto ko siya i-share sa inyo yung moment ko nung nakunan ako kung masakit bang maraspa. At ito pa, kung ikaw ba ay may PCOS o nahirapan ka magbuntis, may ibibigay akong cute at konting tips para sa inyo. Alright? So let's go! Itong video na ito, it's almost 1 year ago na. Ito yung oras at panahon na nakunan ako at ang oras na panahon na dapat iraspa ako. So yun guys, wala na si baby sa aking tiyan kaso may natira lang sa aking sinapupunan na kailangan tanggalin para iwas bleeding tayo. Nung time na hindi naman ako masyado nagbi-bleed kasi konti lang natira sa akin pero sabi ni Doc, kailangan ko na magparaspa kahit konti lang yon. So isi-share ko sa inyo itong aking higaan. Syempre nagdala ako ng kumot at ayan, syempre mainit yung higaan sa public hospital at walang kumot yung kanilang higaan. So you need to bring your pillows, kumot, and everything na needs mo na parang nasa bahay ka lang. O, diba? Dala ko yung electric fan. Feel at home talaga, charis. Pero nung time na yan, kabado ako ng mga oras na yan. Kasi hindi ko talaga alam kung masakit ba raspahin, ano bang mararamdaman. Talagang natatakot na ako, charis. Pero kailangan mo lakasan yung loob mo kasi nandyan na yan ang moment na yan. At syempre, wala tayo sa bahay natin at nasa hospital tayo. Nung oras na mga yan, guys, bawal labas-pasok yung bantay mo. Kaya ako dinala ko na lahat, papeles ko, divorce ko, pang-annulment ko, charis. Wala pa palang kasali na ganap dyan because it's 1 year ago. And of course, papakita ko sa inyo yung mga bagay-bagay na mga dala ko kasi kaartihan to. Hindi to kaartihan. Kalinisan to, te. Charis. So yan guys, kumpleto ako dyan para sa aking sarili kasi alam ko may mga kung ano-ano mangyayari sa akin. Ayoko mga amoy mabaho, amoy malansa. Hindi ko deserve, charis. So yan, kumpleto ako dyan para sa aking proper hygienic. Charot. So yun guys, kumpleto dapat kayo pag nasa hospital kasi hindi na kayo pwedeng lumabas-labas, papeles, lahat ng mga bagay-bagay, mga PhilHealth mo dyan, birth certificate, yung mga request mo, yung mga laboratory mo, yung mga ultrasound mo, kasi naras pa tayo eh. So, akala nyo excited lang ang lola. Hindi. Kabadong-kabado yun guys. Pero talaga guys, pag first time mo, kakabahan ka talaga kasi sabi nga nila masakit raspahin. Siyempre na nasa isip ko, masakit pa talaga. Pero mas napaisip ako guys kung mas masakit ang raspa o mas masakit bang iniwan ka na walang paalam. Well, so dahil nandito na tayo at kailangan natin raspahin, syempre go for the go, kailangan mo lakasan ng iyong loob, tibay at damdamin. Pwede mong tawagin si Batman, Superman, Wonder Woman, pero talagang ikaw lang talaga makakatulong sa sarili mo this time guys. So ayan, preparado ang lola nyo kasi kinabahan ng husto yan guys. Kabado 100 to the max ka ba? So yun guys, syempre ngiti-ngiti lang kung wari ang lakas ng loob mo dyan. Pero guys, in fairness, public hospital to, malinis ang public hospital. Ayan si kuya, ang sipag-sipag ni kuya, tinatanggal yung mga basura, nagmamap siya, nililinis na dyan yung CR. So ito na yung moment, diba? Thank you lang. Dandandadan. Gusto mo yan kasi hagdanin kayo eh. So yun guys, ito yung moment ko noon na hindi ko pala alam na buntis ako. Buntis na ako ng 2 months. So nalaman ko na buntis ako kasi niregla pa ako. Nalaman ko na buntis ako 2 months na. So hindi ko iningatan si baby at ako po ay singer-performer and of course dancer. Charot. Singer-performer lang po and businesswoman. May business lang po sa bahay. So ayun po, so yung time na yun, huli ko na nalaman na buntis ako. So nung nalaman ko na buntis ako, ayun, nagpa-check up ako. Pagkatapos ko mapag-check up, hindi ma-detect yung heartbeat ni baby. So, nung time na yun, binabalik ako another day ni Doc, binigyan niya ako ng pampakapit, ayun. So, binigyan niya ako ng another test, yung talagang Trans-V na ultrasound. So, yun, ang Trans-V ba tawag doon? Ayun. So, binigyan niya ako ng ganong test. So, nag-test ako noon, tapos yun na-detect si baby pala ay wala ng heartbeat. So sad, you know guys, it's so very sad moment that time because wala na si baby, tapos hindi siya lumabas. So, ibig sabihin kailangan pang ilabas si baby. So, masaklap na moment guys, may mga medication pa, i-short talaga na walang buhay si baby bago ilabas. So, yun, nag-medication ako ng almost 2 weeks. So, yung 2 weeks na yun guys, dinadala ko si baby sa tiyan ko na walang buhay. So, napakahirap yun. So, ayun, guys, nung time na yon, kung masakit ba ang maraspa? Aha, ito na yon. Kung tinatanong nyo kung masakit ba ang maraspa, guys, mabigat lang sa bulsa. Yung raspa moment talaga is very expensive. Mas mahal nga ang makunan kaysa mga
Totoo yun. At syempre, hindi lang yun. After that, may mga postpartum ka pa, marami ka pang mga emotions moment. Yung postpartum natin, yung sinasabi na parang sinisisi natin yung sarili natin, hindi tayo nag-ingat ng ganito, ganyan. Pero mahirap talaga siyang tanggapin. Pero itong moment na to guys, ito talaga guys, 1 year ago na yon, and now, I am pregnant. 2 weeks. Magto 2 months na. Magto 2 months na po akong pregnant. So ngayon, iniingatan ko yung kada buwan ko na kasi nagplano kami pagkatapos ng kasal namin, nagplano kami na magka-baby. So nung time na yon, hindi na ako nagproteksyon kasi nga gusto namin magka-baby for the future, may mag-alaga sa amin pag tumanda na kami. And for the short story, share ko lang guys, both of me, my husband and me, we have 2 children already. So ito yung baby namin, ito lang yung baby namin. So ayun, ito na palang baby na dinadala ko guys, ay pang-apat na. So yung pang-apat nitong baby ko ngayon, yung pangatlo, yung nasa heaven na siya, yung pangalan niya Bulilit. So ngayon, pang-apat, talagang inaalagaan ko na talaga siya, talagang ang dami kong vitamins, 4 yung vitamins ko, at may pampakapit ako. So ayun, masakit ba ang maras pa? Para sa akin, yung masakit na part na na-experience ko, yung sa spinal, oo, kasi meron yung general anesthesia. Kasi, hindi ko alam kung bakit sabi ng iba na masakit ba raspahin, pero para sa akin, yung masakit lang yung dito, after na ko naturukan, wala na ako maramdaman dito sa part na ilalim ng part ng tiyan ko. Yung legs ko, hindi ko na magalaw. Tsaka hanggang dito ko, parang wala na ako nararamdaman. So, yun, pumuposisyon na ako. So, yun, bumuka ka na ako, ganun. Hindi ko alam, hindi ko na malaya. Sabi, naririnig lang ako mga gamit ng doktor. May ginagalaw. So, yun narinig ko. Tapos sabi ko, tapos na dok, kanina pa. So, yung raspa, guys, hindi mo mararamdaman. Pero yung talaga yung injection sa spinal, naku, pag isang inject talaga, so nagkamali, ay naku, ngilo-ngilo. Pero, sandali lang yon, kayang-kaya mo yon. Pero it's better the way para maingatan mo ang iyong baby ay ingatan mo. Pag inalaman mong buntis ka, magpapacheck up ka. At dapat talaga pinaplano ngayon ang pagbubuntis kasi nga mahal ang check up, ultrasound, vitamins. At syempre maglilihi ka pa. Sobrang mahal. So now I realize dapat pinagpaplanuhan talaga ang pagbubuntis. Ang pagraspa guys, hindi siya masakit. Pero masakit sa bulsa. Pero sinuwerte lang ako sa public hospital ako na admit. So, isi-share ko dito yung moment ko. Ayun, ito yon. So, sa public hospital ako na-admit nung time na yon, meron akong PhilHealth. Swerte mo kung may PhilHealth ka talaga. Kaya kung buntis ka, ayan, plagpanuhan mo na yung PhilHealth mo, ayusin mo yung PhilHealth mo kasi nung time na yon, ang almost 15K yung bill namin dun sa raspa. Buti na lang may PhilHealth ako, 11,000 yung na-cover nun, at syempre lumapit kami kani-kanino. So hanggat naging 0-0 kami, pero depende na lang talaga kung saan hospital kayo. Pero pag private guys, meron naman siyang discount. Kaso nga lang, hindi katulad ng public. So iba na talagang service ng public sa private. Pero lahat naman ng hospital guys, malinis. Yung may problema lang talaga, yung mga taong nakaano dun sa hospital. Kasi may time talaga, doon ko talaga nakita na malinis yung hospital. Na talagang meron ng talagang pasyente o kasama ng pasyente na hindi marunong sumunod. Sundin yung kanilang dumi, linisin. Alam nyo ba guys, nung time na yon, nung nasa public hospital kami, malinis naman yun eh. Kaso nga lang, pag ako gagamit din ng CR, pinapalinisan ko muna dun sa asawa ko yung CR. So, yung time na yun, sabi niya sa arte-arte ko daw, talagang, pagkatapos ko rin gamitin yung CR, nililinis ko din. Pero sinasabi niyong madumi ang public hospital dahil yun sa atin mga pasyente, wala tayong disiplina sa kalinisan. So, yun guys, i-share ko sa inyo next video natin kasi ang haba na. Kukontinue ko yung paano pumabuntis agad, mapabilisan, sa kung kayo maipikos, ayan, kung kayo maipikos, so watch yung pong next video natin. Thank you for watching!